Ano ang ibig mong sabihin na hindi gumagana ang card ko? Subukan mo ulit. Baka sira lang ang makina ninyo. Imposibleng walang laman iyan. Kahit mula sa kabilang linya ng telepono, dinig na dinig ko ang matining at nanginginig na boses ni Mama Carmen, ang dati kong biyenan. Nakikita ko na sa isip ko ang pamumula ng kanyang mukha, ang pagkunot ng kanyang noo, at ang pamamawis ng kanyang mga kamay habang nakatayo siya sa harap ng front desk ng isang sikat at napakamahal na hotel sa Makati. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas mula nang pirmahan ko ang huling pahina ng mga papeles para sa aming annulment ni Carlo. Ilang oras pa lang mula ng opisyal na matapos ang aking kalbaryo bilang asawa niya. Ngunit heto sila, walang inaksayang panahon. Nag-organisa agad ng isang marangyang salo-salo si Mama Carmen. Nag-imbita ng napakaraming kamag-anak at kaibigan, gumastos ng halos kalahating milyong piso para sa mga bulaklak, mamahaling alak at pagkain. Ang dahilan nila, para daw itaboy ang kamalasan na dinala ko sa pamilya nila at para opisyal na ipakilala ang bago nilang manugang, ang babaeng pinalit sa akin. At ang pinakamasaklap at pinakakapalmuks na bahagi ng lahat ng ito, ang inaasahan nilang magbabayad ng lahat ng iyon ay ang extension credit card na nakapangalan sa akin. Ang card na konektado sa mismong pawis at dugo ko. Napangiti ako ng mapakla habang nakaupo sa loob ng bago kong kondo, hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Tumingin ako sa labas ng bintana, pinapanood ang mga patak ng ulan na unti-unting dumudulas sa salamin. Sa loob ng 3 taon, akala nila ay isa lamang akong sunod-sunuran. Akala nila isa lamang akong naglalakad na bangko, isang tahimik na ATM na pwede nilang pigaan hanggang sa masahid. Ngunit may isang napakalaking detalye silang nakalimutan o sadyang hindi inintindi. Hindi lamang ako isang itinapong asawa na pwedeng tapakan at kutyain. Ako si Sarah. Ako ang babaeng nagmamay-ari ng 60% ng shares ng kumpanyang bumubuhay sa kanila. Ako ang nagtayo ng pundasyon ng buhay na ipinagmamayabang nila. Gusto nilang magdiwang dahil wala na ako. Gusto nilang itaboy ang malas. Hindi nila alam na ang totoong unos sa buhay nila ay nagsisimula pa lamang. Hindi ito simpleng pagputol ng linya ng credit card. Ito ang unang hakbang ko para bawiin ang bawat sentimo, bawat patak ng luha at bawat piraso ng dignidad na ninakaw nila sa akin. Pero bago tayo umabot sa gabing iyon ng paghihiganti, kailangan kong balikan kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Paano ko hinayaan ang sarili ko na maging isang basahan para sa ibang tao. Ang buhay ko sa Maynila ay palaging umiikot sa trabaho. Wala akong oras para sa mga walang kwentang bagay. Palagi kong pinaniniwalaan na ang tagumpay ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng matinding sakripisyo. Ako ay isang financial director, isang taong ang trabaho ay magbantay ng pera ng iba, maniguro na hindi nabubutas ang kaban ng kumpanya at panatilihing buhay ang negosyo. Sabi ng iba, ang mga taong tulad ko raw ay malamig, walang emosyon at puro numero lang ang nasa utak. Hindi nila alam na sa likod ng bawat spreadsheet, sa bawat numerong nilalagay ko sa balanse, ay may mga buhay na nakasalalay. May mga empleyadong naghihintay ng sweldo para ipambili ng gatas ng anak nila. May mga bayarin na kailangang tugunan. Masyado kong sineseryoso ang responsibilidad. At marahil dahil sa sobrang pagiging seryoso ko sa buhay, nakalimutan kong alagaan ang sarili kong puso. Napuno ako ng takot na baka tumanda akong mag-isa. Tuwing umuulan sa Maynila, madalas akong nakaupo lang sa madilim kong apartment, nakikinig sa ingay ng mga sasakyan sa labas at nararamdaman ang matinding pangungulila. Doon dumating si Carlo. Nakilala ko siya sa isang business networking event. Hindi siya ang pinakamayaman o pinakamatalino sa kwartong iyon, ngunit mayroon siyang kakaibang karisma. Marunong siyang ngumiti, na tila ba ikaw lang ang pinakamahalagang tao sa mundo. Nang mag-usap kami, nakinig siya sa bawat salitang sinabi ko.
Ikinuwento niya ang mga pangarap niya na gusto niyang magtayo ng sarili niyang kumpanya sa construction materials, na gusto niyang umahon mula sa simpleng buhay sa probinsya. Naniwala ako sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang lalaking may ambisyon, isang lalaking pwede kong makasama sa pagbuo ng isang pamilya. Mabilis ang naging takbo ng aming relasyon. Matapos ang ilang buwan, dinala niya ako sa kanila sa Laguna. Isang simpleng bahay na may 2 palapag. Nang araw na iyon, napakainit ng pagsalubong sa akin. Nagluto si Mama Carmen ng napakaraming pagkain. May kare-kare, inihaw na isda, at sariwang buko. Habang kumakain kami, panay ang asikaso niya sa akin. Nilalagyan niya ng ulam ang plato ko, tinatanong kung masarap ba ang luto niya. Napakaswerte naman ni Carlo at nakilala ka niya, Sara. Sabi niya sa akin, napakagaling mo raw sa paghawak ng pera. Malaking tulong ka siguro kapag nagtayo na siya ng sariling negosyo, nakangiting sabi ni Mama Carmen. Noong mga panahong iyon, naniwala akong isa itong tapat na papuri. Naniwala akong tanggap nila ako at nakikita nila ang halaga ko, hindi lang bilang nobya, kundi bilang kapamilya. Siyempre po, Mama, kung ano po ang makakapagpabuti sa aming dalawa, gagawin ko po. Magtutulungan po kami. Sagot ko na puno ng pag-asa. Ang kanyang ama naman, si Papa Eduardo, ay tahimik lang sa isang tabi, isang taong mukhang pagod na sa buhay at walang boses sa loob ng sariling pamamahay. Tipid siyang ngumiti sa akin habang nag-aabot ng tubig. Sa tuwing magsasalita si Mama Carmen, yumuyuko lang siya. Hindi ko pa noon nauunawaan ang ibig sabihin ng kanyang pananahimik. Pagkatapos ng kasal, ipinatupad na namin ang aming plano. Itinayo namin ang Carla Builders. Kinuha ko ang lahat ng ipon ko sa loob ng 10 taon ng pagtatrabaho, pati na ang perang minana ko sa aking mga magulang na pumanaw na. Ako ang naglabas ng 60% ng kapital. Si Carlo naman ang nagbigay ng kanyang kakayahan sa sales at mga koneksyon niya sa industriya. Sa mga papeles at kontrata, malinaw na ako ang mayoryang may-ari, pero ipinagkatiwala ko sa kanya ang pagiging mukha ng kumpanya. Siya ang humaharap sa mga kliyente, siya ang nakikipagkamay, siya ang pumipirma sa mga pampublikong dokumento. Ako ang naiwan sa isang maliit at maalikabok na opisina, nakaharap sa computer mula umaga hanggang madaling araw. Ako ang gumagawa ng lahat ng sistema. Ako ang naniningil ng utang sa mga pasaway na kliyente. Ako ang nakikipag-away sa mga bangko para maaprubahan ang mga loan namin. Ako ang nagbubudget ng bawat sentimo para siguruhing may pampasweldo kami. Ang mga unang buwan ay parusa. Naalala ko ang mga gabi na naghahati lang kami ni Carlo sa isang maliit na balot ng pandesal at kape dahil kailangan naming tipirin ang pera. Isang madaling araw, habang nakapatong ang ulo ko sa malamig na lamesa dahil sa sobrang pagod, lumapit siya, hinaplos ang buhok ko at sinabing, "Sara, konting tiis na lang. Pangako, kapag lumago na itong kumpanya natin, hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo. Ikaw ang kaban ko, ikaw ang buhay ko." Pumikit ako at niyakap siya. Ang mga salitang iyon ang naging lakas ko. Pero hindi ko alam na ang mga salitang ikaw ang kaban ko ay magkakatotoo sa pinakamasamang paraan. Naging literal na kaban nila ako. Kaban na kinukuhaan ng pera kapag gusto nila, pero hindi kailanman pinapahalagahan. Nang magsimulang maging matagumpay ang kumpanya, unti-unti ring nagbago ang ihip ng hangin sa pamilya ni Carlo. Nakaluwag-luwag na kami. Nakabili kami ng magandang sasakyan, nakalipat sa mas maayos na bahay sa Maynila. At kasabay ng pagdami ng pera ay ang pagdalas ng pagpapatawag ni Mama Carmen sa amin sa Laguna. Gusto niya palaging may handaan. Gusto niyang ipagmayabang sa mga kapitbahay at kamag-anak na asensado na ang anak niya. Ngunit ang bawat pag-uwi namin doon ay unti-unting naging isang tahimik na pagpapahirap para sa akin. Pansin ko na, sa tuwing may okasyon, ako palagi ang inaasahang mag-asikaso.
Ang dalawang nakatatandang kapatid ni Carlo, sina Ate Grace at Ate Michelle, ay laging dumarating na walang bitbit kundi ang kanilang mga sarili at ang kanilang matatalas na dila. Uupo sila sa sala, magkwekwentuhan, manonood ng TV, habang ako ay pinagpapawisan sa kusina kakatulong sa mga kasambahay na maghanda ng pagkain. Isang beses, habang naghahain ako ng kaldereta sa lamesa, napansin ni Ate Michelle ang suot kong relos. Hinawakan niya ang braso ko, medyo madiin, at tiningnan ito ng maigi. Aba, Sarah, ang ganda naman nitong relos mo. Siguro, ang yaman-yaman niyo na talaga ngayon. Iba na talaga ang nakakaluwag, nakakabili na ng mga luho. Ngumiti ako kahit pilit. Regalo ko po iyan sa sarili ko noong anniversary namin ni Carlo, ate. Pinag-ipunan ko rin po. Bago pa man ako makahinga, sumabat agad si Mama Carmen mula sa kabisera ng lamesa. Sus, buti sana kung ang asawa mo ay binibilhan mo rin ng ganyan. Tandaan mo, Sarah, kaya ka matalino at magaling sa pera ay para tulungan ang asawa mo at ang pamilya natin. Kung sarili mo lang ang iisipin mo at uunahin mo ang mga palamuti sa katawan mo, magiging walang kwenta kang asawa. Diba, mga anak? Nagtawanan sina Ate Grace at Ate Michelle. Si Carlo, nakayuko lang siya, sumusubo ng kanin. Tiningnan ko siya, umaasang magsasalita siya at sasabihin galing sa sarili kong bulsa ang pinambili ko roon. Pero wala siyang sinabi. Para akong nilunod sa sarili kong kahihiyan sa harap nila. Nagsimula na ang mga tanong na nakakasakal. Magkano na ba ang kinikita ng kumpanya ninyo, Sarah? Magkano ang sweldo ng kapatid mo ngayong buwan? Bakit hindi ninyo bilhan ng bagong TV ang bahay natin dito? Kapag sinusubukan kong iwasan ang mga tanong nila at ipaliwanag na ang pera ng kumpanya ay hindi pwedeng galawin para sa mga personal na luho dahil may mga pasahod at materyales pang dapat bayaran. Nag-iiba ang timpla ni Mama Carmen. Titingnan niya ako ng masama, ibabagsak ang kutsara at tinidor sa plato at magpaparinig. Ang hirap talaga kapag ang babae ang may hawak ng kaban, nagiging maramot. Akala mo, dala-dala niya sa hukay ang pera. Pilit kong pinalalampas ang mga masasakit na salitang ito. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na baka hindi lang nila naiintindihan kung paano tumakbo ang isang korporasyon, pero unti-unti, nakikita ko ang totoo. Hindi sila ignorante. Gusto lang talaga nilang mang-abuso. Ang tanging nagbibigay sa akin ng ginhawa sa bahay na iyon ay si Mark, ang bunsong kapatid ni Carlo. Siya lang ang nagtatrabaho sa mismong site namin bilang isa sa mga supervisor. Isang gabi, matapos ang isang mainit na pagtatalo sa hapagkainan kung saan pinaringgan na naman ako ni Mama Carmen na masyado raw akong nagmamagaling, naiwan akong naghuhugas ng mga plato sa lababo. Pinipigilan ko ang mga luha ko. Ayokong makita nila akong umiiyak. Naramdaman ko ang paglapit ni Mark. Amoy semento pa siya at pawis. Tahimik siyang tumayo sa tabi ko at kinuha ang basahan para punasan ang mga pinggan na nahugasan ko na. Ate Sarah, pasensya na po kayo kay Mama, bulong niya. Halos hindi makatingin sa akin. Huwag niyo na lang pong dibdibin. Alam ko pong ginagawa niyo ang lahat para sa kumpanya natin. Nakikita ko po sa site kung gaano kahirap ang sitwasyon. Napangiti ako ng malungkot at tumango. Salamat Mark, kakayanin ko to. Pamilya na tayo eh. Akala ko, kaya ko talaga. Akala ko, hanggang salita lang sila. Hanggang sa unti-unti na nilang ipinasok ang kanilang mga kamay sa kaban na buong buhay kong iningatan. Nagsimula ito sa isang simpleng request ni Carlo. Sarah, baka naman pwede nating bigyan ng extension card si Mama? Gusto kasi niyang bumili minsan ng mga gamot niya o kaya para may pambili ng groceries kapag wala tayo. Para hindi na rin siya laging humihingi ng cash sa akin. Nakakahiya namang asawa ko pa ang nagkokontrol sa allowance niya. Malambing na pakiusap ni Carlo isang gabi bago kami matulog. Alam kong maling desisyon ito bilang isang financial director. Ang corporate at personal na gastos ay hindi kailanman dapat pinagsasama. Pero bilang asawa na gusto ng kapayapaan, pumayag ako
Nilagyan ko ng maliit na credit limit ang card. Pero tulad ng isang lason na mabilis kumalat sa ugat, ang isang card ay naging 4. Nakumbinsi ako ni Carlo na bigyan din sina Ate Grace at Ate Michelle para daw kapag nagka-emergency sa mga bata ay may magagamit sila. Pangako nila, babayaran nila agad tuwing katapusan ng buwan bago dumating ang billing. Naniwala ako sa pangako. Nakalimutan kong ang mga taong sanay humingi ay bihirang marunong magbalik. Sa mga unang buwan, maliliit na bagay lang. Resibo mula sa botika, groceries at minsan ang pagkain sa labas. Pero habang tumatagal, lumalaki at kumakapal ang mga billing statement na dumarating sa opisina ko. Isang araw, bumulaga sa akin ang isang bayarin. Kumabog ng malakas ang dibdib ko habang tinitingnan ang papel. Si Mama Carmen bumili ng isang set ng gintong alahas na nagkakahalaga ng 70,000 piso. Si Ate Grace may lingguhang VIP spa treatments at derma clinic na umaabot ng 30,000. At si Ate Michelle may mga resibo ng pagbili ng mga mamahaling designer bags online. Lahat naka-charge sa kumpanya. Pera ng kumpanya na kailangan naming ipambayad sa semento, asero at sweldo ng mga tauhan namin. Nang gabing iyon, hinara si Carlo. Galit na galit ako pero pilit kong kinakalma ang sarili ko. Carlo, ano ito? Ipaliwanag mo sa akin bakit ginagamit ng pamilya mo ang credit cards para sa mga luhong ito. Usapan natin para lang sa emergency. Napakamot siya sa ulo at umiwas ng tingin. Ano ka ba naman, Sarah? Kumikita naman tayo ah. Baka gusto lang i-treat ni Mama ang sarili niya. Hayaan mo na. Ibabawas ko na lang sa kikitain ko sa susunod na buwan. Hindi ganoon kadali iyon, Carlo. Ito ang cash flow natin. Paano natin babayaran ang supplier natin bukas kung nakatali ang pondo natin sa mga alahas at bag nila? Sigaw ko. Hinarap niya ako at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkairita sa mga mata niya. Puro ka pera. Puro ka numero, pamilya ko iyon, Sarah. Kung hindi mo sila kayang tanggapin, sarilinin mo na lang iyang yaman mo. At padabog siyang lumabas ng kwarto. Iniwan akong nakatayo, nanginginig sa galit at kalungkutan. Ngunit ang isyu sa pera ay isa lamang sa mga patalim na paulit-ulit nilang itinusok sa akin. May mas malalim pa silang sugat na gustong buksan at iyon ay ang pagkukulang ko bilang isang babae sa kanilang paningin. 3 taon na namin bilang mag-asawa at wala pa rin kaming anak. Matapos ang maraming tests, sinabi ng doktor na pareho kaming stressed, kailangan naming magpahinga. Pero paano ako magpapahinga kung buong araw akong naghahanap ng pondo para sa kumpanya at buong gabi akong nag-aalala sa mga utang ng pamilya niya? 1 linggo, nagtipon-tipon ulit ang pamilya. Habang nakaupo kami sa sala, sinimulan na naman ni Mama Carmen ang paborito niyang paksa. Kailan ba kayo magkakaanak, Carlo? Tumatanda na ako. Yung mga kaibigan ko, puro may mga apo na. Nakakahiya namang sabihin na ang yaman-yaman nga ng anak ko. Paug naman ang asawa, malakas at malinaw na sinabi ni Mama Carmen, sapat para marinig ng mga bisita nila sa kabilang kwarto. Napatigil ako sa pag-inom ng tubig. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko, ngunit hindi ko hinayaang tumulo ang luha ko. Tiningnan ko si Carlo. Muli, katulad ng mga nakaraang taon, nakayuko lang siya, walang imik. Mama, sinabi naman po ng doktor na wala tayong problema sa katawan. Kailangan lang po naming mabawasan ang stress. Pilit na mahinahong paliwanag ko kahit nanginginig na ang boses ko. Tumawa ng nakakainsulto si Ate Michelle. Stress? Sus, sabihin mo masyado kang nagpapakaganid sa pera kaya pati matris mo natuyo na. Kung nag-aayos ka sana sa bahay at inaalagaan mo ang kapatid ko, imbes na maging bida-bida sa opisina, di sana may nabuo na kayo. Saka paano hindi ma-stress si Carlo, sabat ni Ate Grace. Bawat kibot, bawat gastos, binabantayan mo, parang hindi ka asawa, parang kang warden sa bilibid. Kung marunong ka lang magbigay ng bukal sa loob sa pamilya niya, baka pagpalain ka pa ng Diyos ng anak. Para akong sinampal ng paulit-ulit.
Ang buong pagkatao ko, ang aking halaga bilang isang babae at bilang isang asawa ay sinusukat lamang nila sa kung gaano ako kadaling mahuthutan at kung kailan ako makakapagluwal ng bata. Tiningnan ko sila isa-isa. Nakita ko sa kanilang mga mata ang pandidiri, ang pagmamataas at ang kawalan ng awa. Sila ang mga taong binubuhay ko. Sila ang mga taong gumagamit ng pera ko. At sila rin ang mga taong may ganang yurakan ang pagkatao ko. Doon, sa mismong sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko na tuluyang namatay. Ang pasensya ko, ang pagmamahal ko sa pamilyang ito. Namatay ang lahat ng iyon at ang pumalit ay isang malamig, tahimik, ngunit napakatalim na paghihiganti. Kailangan kong malaman ang totoo. Bakit palaging nag-overtime si Carlo? Bakit palagi siyang galit kapag kinukwestiyon ko ang mga gastusin? At sino ang Bianca na naghihintay sa kanya sa isang hotel room? Hanggang saan ang itinatago sa akin ng lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko? Nakatitig lamang ako sa maliwanag na screen ng telepono ni Carlo. Ang pangalang Bianca at ang kanyang mensahe ay tila mga nagliliyab na letra na unti-unting sumusunog sa aking mga mata, sa aking isipan at sa aking puso. Babe, wala ka pa ba? Kanina pa ako naghihintay dito sa hotel room natin. Miss na kita. Sa mga pagkakataong tulad nito, inaasahan marahil ng marami na magwawala ang isang asawa. Nasisigaw ako. Ibabato ko ang telepono sa pinto ng banyo at hihintayin kong lumabas si Carlo para sampalin siya ng paulit-ulit hanggang sa magdugo ang aking mga kamay. Inisip kong gawin iyon. Naramdaman ko ang matinding init na gumagapang mula sa aking dibdib patungo sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw hanggang sa mapatid ang aking mga ugat. Gusto kong itanong kung bakit matapos ang lahat ng isinakripisyo ko, ito ang isusukli niya sa akin. Ngunit ang pagiging isang financial director sa loob ng mahigit isang dekada ay nagturo sa akin ng isang napakahalagang aral. Ang emosyon ay kalaban ng tamang desisyon. Kapag hinayaan mong maghari ang galit, nawawalan ka ng kontrol. At sa labanang ito, hindi ako pwedeng mawalan ng kontrol. Hindi ako pwedeng matalo. Narinig ko ang paghinto ng buhos ng tubig mula sa shower. Mabilis at maingat kong ibinalik ang telepono sa eksaktong pwesto kung saan niya ito iniwan. Humiga ako, tinalikuran ang pinto ng banyo at ipinikit ang aking mga mata. Pinilit kong pakalmahin ang aking paghinga, tinatago ang malakas na kabog ng aking dibdib na tila gustong kumawala mula sa aking tadyang. Bumukas ang pinto. Naramdaman ko ang paglabas ni Carlo, ang amoy ng sabon at ng kanyang pamilyar na balat na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pandidiri. Narinig ko ang mahina niyang pagkuha sa kanyang telepono. Saglit siyang tumahimik. Siguro ay binabasa na niya ang mensahe. Naramdaman ko ang bahagyang paglubog ng kutson nang umupo siya sa gilid ng kama. Sarah, tulog ka na ba? Mahinang tanong niya. Hindi ako sumagot. Pinanatili ko ang aking malalim at pantay na paghinga. Narinig ko siyang bumuntong hininga, tumayo at naglakad patungo sa closet. Nagbihis siya ng tahimik. Matapos ang ilang minuto, lumapit siya sa akin at humalik sa aking buhok. May emergency lang sa site, babalik din ako agad, bulong niya. Bagamat alam kong alam niyang tulog ako. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto at ang pag-andar ng kanyang sasakyan paalis, saka lamang ako bumangon. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng pagod. May madilim na eye bags mula sa walang katapusang pag-aasikaso sa kumpanya at walang bakas ng dating masiglang Sara na pinakasalan niya. Naiyak ako. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil naawa ako sa sarili ko. Naawa ako sa mga taong sinayang ko para sa isang pamilyang ginawa lang akong tuntungan. Ngunit ang mga luhang iyon ay hindi nagtagal. Pinunasan ko ang aking mga mata.
Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Kung ninanakawan niya ako sa likod ko, kailangan kong alamin kung gaano nakalaki ang butas sa aking kaban. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina ng mas maaga kaysa sa nakasanayan. Wala pang tao. Ang tahimik na paligid ay nagbigay sa akin ng pagkakataong mag-isip ng malinaw. Binuksan ko ang aking computer at pumasok sa pinakasensitibong system ng aming kumpanya. Bilang majority shareholder at financial director, may access ako sa lahat, ngunit nitong mga nakaraang buwan, ipinagkatiwala ko ang araw-araw na pag-apruba ng maliliit na gastusin sa aming accounting head na si Celia. Si Celia ay isa sa mga unang empleyadong kinuha ko. Tapat, matalino at higit sa lahat, alam ang halaga ng bawat sentimo. Hinalungkat ko ang mga records ng credit cards at bank transfers. Nagsimula ako sa huling 6 na buwan. Tiningnan ko ang mga tinatawag na representation expenses at client entertainment ni Carlo. Sumikip ang dibdib ko sa bawat transaksyong nakikita ko. Isang resibo mula sa isang sikat na jewelry store, hindi ito para sa kanyang ina. Isang transaksyon sa isang mamahaling butik ng mga pambabaeng bag. Lingguhang resibo mula sa mga mamahaling fine dining restaurants at ang pinakamalala, isang resibo ng pagbabayad para sa isang luxury car lease na nakapangalan sa isang Bianca Tolentino. Ginagamit niya ang pera ng kumpanya, ang aking pera, ang perang pinaghirapan kong ipunin at palaguin upang buhayin at paligayahin ang kanyang kabit. Habang ako ay nagtitiis na uminom ng murang kape at mag-overtime para hindi mabaon sa utang ang kumpanya, siya ay nagpapakasaya sa piling ng ibang babae, ginagastos ang yaman na ako ang nagtayo. Ipinaprint ko ang lahat ng mga dokumento. Maingat ko itong inilagay sa isang ligtas na folder. Maya-maya pa ay dumating na si Celia. Tinawag ko siya sa aking opisina at isinara ang mga blinds. Nakita ni Celia ang seryoso kong mukha. Umupo siya at bakas sa kanyang mga mata ang kaba. "Ma'am Sara, may problema po ba?" Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. "Celia, matagal na tayong magkasama. Kilala mo ako. Gusto ko ng katotohanan. Bakit maraming representation expenses si Sir Carlo na walang malinaw na official receipts at purong credit? Bakit mo ina-approve ang mga ito?" Namutla si Celia. Yumuko siya at napakuyom ang kanyang mga kamay sa kanyang lap. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. "Ma'am, pasensya na po. Ilang beses ko na pong sinubukang kwestiyunin si Sir Carlo tungkol sa mga gastusin na iyan. Pero lagi po siyang nagagalit. Sinisigawan niya ako. Sabi niya, siya ang presidente ng kumpanya at wala akong karapatang magtanong. May mga pagkakataon po na pinagbantaan niya akong tatanggalin sa trabaho kung magsusumbong ako sa inyo. Sabi niya, huwag mong sirain ang ulo ng asawa ko sa mga maliliit na bagay na ito. Napakagat ako sa aking ibabang labi para pigilan ang panginginig ng aking baba. Ginamit niya ang posisyon niya para patahimikin ang mga empleyado ko. Ginamit niya ang kapangyarihang ibinigay ko sa kanya para nakawan ako. May iba pa bang ginagawa si Carlo na hindi ko alam, Celia? Mahinang tanong ko. Sinusubukang panatilihing matatag ang aking boses. Kumuha ng malalim na hininga si Celia. Tumayo siya at nilock ang pinto ng opisina ko. Lumapit siya at bumulong. "Ma'am, noong nakaraang buwan, may dinala po siyang babae rito nang wala kayo. Nagpunta po kayo sa bangko noon. Ipinakilala niya po sa amin bilang isang mahalagang client consultant. Pero ma'am, nakita ko po silang magkahawak kamay sa loob ng opisina niya. At narinig ko po na pinangakuan niya itong bibigyan ng posisyon sa kumpanya. Isang malamig na hanging tila dumaan sa aking gulugod. Hindi lang niya binubuhay ang babaeng ito mula sa kaban ko. Plano pa niyang ipasok ito sa kumpanyang binuo ko. Salamat, Celia. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa trabaho mo. Ako ang bahala, pero kailangan kong humingi ng pabor sa iyo.
Simula ngayon, gumawa ka ng hiwalay na kopya ng lahat ng transaksyon niya, lahat ng resibo, lahat ng bank transfers, at huwag na huwag mong ipapahalata sa kanya na alam ko na ang lahat. Tumango si Celia ng mabilis, bakas ang ginhawa at suporta sa kanyang mukha. Kinahapunan, tumawag si Mama Carmen. Inobligan niya kaming mag-asawa na pumunta sa Laguna para sa isang hapunan. Ayaw ko sanang pumunta, sukang-suka na ako sa pagmumukha nila. Ngunit naisip ko, kung gusto kong manalo sa larong ito, kailangan kong maging pinakamagaling na artista. Kailangan kong ngumiti habang hinahasa ko ang kutsilyo sa aking likuran. Pagdating namin sa bahay nila, sinalubong kami ng maingay na tawanan. Naroon sina Ate Grace at Ate Michelle, abala sa pagpapakita ng kanilang mga bagong damit at sapatos na binili gamit ang aking credit card. Umupo ako sa tahimik na sulok ng sofa, nagmamasid. Nakita ko kung paano asikasuhin ni Mama Carmen si Carlo. Naku, ang anak kong gwapo, mukhang pagod na pagoda, kailangan mo ng masustansyang pagkain. Tandaan mo, Carlo, ang lalaki, kapag hindi nakukuha ang sapat na alaga sa bahay, nang hihina iyan sa negosyo, parinig ni Mama Carmen habang nakatingin sa akin. Nasanay na ako sa mga ganitong salita. Dati, nasasaktan ako. Ngayon, para na lamang silang mga asong tahol ng tahol na hindi alam na nakatali na ang kanilang mga leeg. Opo, Mama, masyado lang kaming busy ni Sarah sa opisina, sagot ni Carlo habang kumukuha ng ulam. Tumingin siya sa akin at binigyan ako ng isang matamis at peking ngiti. Nakakakilabot kung paano niya nagagawang ngumiti ng ganyan matapos galingan sa pagtataksil kinagabihan. Sa kalagitnaan ng hapunan, biglang nagiba ang usapan. Si Ate Michelle ay bumaling sa akin nang may makahulugang tingin. Alam mo, Sarah, may kaibigan ako, si Tita Josie. Ang manugang niya, 5 taon nang walang anak. Alam mo ba kung ano ang ginawa? Pinayagan ng babae na magkaroon ng anak ang asawa niya sa iba. At least, may magdadala ng apelyido nila. Napaka-selfless, di ba? Minsan kasi, kailangan nating tanggapin kung saan tayo nagkukulang. Tumigil ang lahat sa pagkain. Ang katahimikan sa hapagkainan ay nakakabingi. Kahit si Papa Eduardo na palaging tahimik ay napatigil at tumingin sa kanyang anak. Hinintay ko ang reaksyon ni Carlo. Hinintay kong ipagtanggol niya ako kahit minsan lang. Ngunit tulad ng inaasahan ko, umiwas lang siya ng tingin at uminom ng tubig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Talaga, Ate Michelle? Napaka-selfless nga. Pero para sa akin, kung ang isang lalaki ay kailangang maghanap ng iba para lang maging buo ang pagkatao niya, ibig sabihin ay hindi niya kayang panindigan ang sumpaan sa harap ng Diyos. At kung mangyari man iyon, hindi ako ang nawalan, kundi siya. Nagulat sila sa aking sagot. Hindi sila sanay na sumasagot ako. Palagi akong nakayuko at tumatanggap lamang ng kanilang mga pangiinsulto na mula si Mama Carmen sa galit. Aba, at sumasagot ka na ngayon. Pinapaalala ko lang sa iyo, Sarah, na ang pamilyang ito ay may dangal na pinoprotektahan. Kailangan ni Carlo ng tagapagmana. Dangal, inulit ko ang salita sa aking isipan. Anong dangal ang sinasabi ng pamilyang ito na nabubuhay sa pawis ng ibang tao? Pag-uwi namin, nagdahilan ulit si Carlo na may kailangan siyang balikan sa opisina. Hindi ko na siya pinigilan. Hinayaan ko siyang umalis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagpaiwan sa bahay. Sumakay ako sa aking sasakyan at sinundan ko siya. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. Kailangan kong maramdaman ang buong sakit upang hindi na ako kailanman magkamaling maawa sa kanya. Sinundan ko ang kanyang sasakyan hanggang sa makarating kami sa isang kilalang hotel. Pumarada siya sa basement. Naghintay ako ng ilang minuto bago sumunod. Pumasok ako sa lobby, nakasuot ng sombrero at madilim na salamin. Nakita ko siyang pumasok sa elevator.
Tiningnan ko kung saang palapag siya, huminto, 14th floor. Umakyat ako, tahimik at malamig ang pasilyo. Bawat hakbang ko sa makapal na karpet ay tila ba paghakbang patungo sa aking sariling libingan ng pag-ibig. Naglakad ako at pinakinggan ang bawat pinto. Hanggang sa marinig ko ang kanyang pamilyar na boses mula sa room 140. Bahagyang nakaawang ang pinto marahil ay sa sobrang pagmamadali nilang magkita, hindi nila ito naisara ng maayos. Tumayo ako sa gilid, halos hindi humihinga. Narinig ko ang tawanan nila. Narinig ko ang boses ng isang malanding babae, matinis at puno ng kumpiyansa. Babe, kailan mo ba talaga hihiwalayan ang matandang asawa mong yon? Sawa na akong magtago, reklamo ng babae. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Carlo. Konti na lang, Bianca, kailangan ko lang makuha ang buong tiwala niya para mailipat ko sa pangalan ko ang karamihan ng shares sa kumpanya. Kapag nangyari iyon, itatapon ko siya na parang basahan. Tayo na ang magpapatakbo ng lahat. Parang piniga ang puso ko. Ngunit ang sumunod na sinabi ng babae ang tuluyang bumasag sa huling natitirang piraso ng aking pag-asa at nagpadilim sa aking buong pagkatao. Dapat lang, malambing ngunit nakakalasong, sabi ni Bianca. Lalo na ngayon, Carlo, hindi na tayo pwedeng maghintay ng matagal. Paano natin ipapaliwanag sa pamilya mo kapag lumaki na itong tiyan ko? Tiyan ko, buntis siya. Ang babaeng sinusuportahan niya gamit ang pera ko ay nagdadalang tao, ang tanging bagay na hindi ko naibigay sa pamilyang iyon. Napahawak ako sa malamig na pader upang hindi ako matumba. Nanikip ang aking paghinga. Ang mga luhang akala ko ay naubos na ay muling nagbadyang tumulo. Ngunit kasabay ng sakit ay ang pagsilang ng isang halimaw sa aking dibdib. Buntis siya at gusto nilang kunin ang kumpanya ko para sa bubuuin nilang pamilya. Paano ko dudurugin ang mga taong handang sirain ang buhay ko nang walang kahit anong awa? Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa basement parking at nakapasok sa loob ng aking sasakyan nang hindi ako tuluyang bumabagsak. Nanginginig ang aking mga tuhod at ang aking mga kamay na nakakapit sa manibela ay malamig na parang yelo. Sa loob ng sasakyan, binalot ako ng nakakabinging katahimikan. Walang luhang lumabas sa aking mga mata, walang hagulgol. Tila natuyo na ang lahat ng emosyon sa loob ko at ang naiwan na lamang ay isang malalim, madilim at nakakapasong galit. Buntis ang kabit niya. Buntis ang babaeng binubuhay niya gamit ang perang pinaghirapan ko. At ang pinakamasaklap sa lahat, pinaplano nilang agawin ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala upang ipamana sa batang iyon habang ako ay itatapon nila na parang isang lumang basahan. Ipinaandar ko ang makina ngunit hindi ako umalis. Tinitigan ko ang sarili ko sa rearview mirror. Nakita ko ang isang babaeng masyadong nagmahal, masyadong nagtiwala, at masyadong nagpakababa para sa isang pamilyang walang ibang ginawa kundi sipsipin ang kanyang buhay. Ngunit habang nakatitig ako sa aking refleksyon, unti-unting nawala ang awa sa aking sarili. Ang sarili kong mga mata ay nag-iba ng kislap. Mula sa pagiging isang maunawaing asawa, naramdaman ko ang pagkabuhay ng isang mandirigma. Hindi ako papayag. Kung gusto nilang maglaro ng apoy, sisiguraduhin kong sila ang matutupok hanggang sa maging abo. Umuwi ako sa bahay bago pa man dumating si Carlo. Nagpalit ako ng damit, naghilamos at humiga sa kama na tila ba natutulog na ng mahimbing. Makalipas ang isang oras, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Ang mga yabag niya ay magaan, maingat. Naramdaman ko ang paglubog ng kutson sa kabilang banda ng kama. Umalingaw-ngaw sa ilong ko ang amoy ng mamahaling sabon mula sa hotel, ang parehong sabong ginamit niya matapos niyang yakapin at halikan ang babaeng nagdadalang tao ng kanyang anak. Bumaliktad ang sikmura ko sa pandidiri, ngunit kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo upang hindi ako makagawa ng anumang ingay. Nakatulog siya agad. Payapa ang kanyang paghinga.
Tila walang mabigat na kasalanang dinadala. Pinanood ko siyang matulog sa dilim at sa isip ko, sinimulan ko ng buuin ang kanyang katapusan. Kinaumagahan, gumising ako ng may ngiti sa aking mga labi. Ipinagluto ko siya ng almusal, tinimplahan ng paborito niyang kape, at inihanda ang kanyang isusuot na barong para sa opisina. Nang magising siya, binati ko siya ng isang matamis na halik sa pisngi. Wala siyang kaalam-alam na ang mga ngiting ibinibigay ko ay ang mga patalim na unti-unting puputol sa kanyang leeg. Pagdating ko sa opisina, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Palihim akong nakipagkita sa isang sikat at kinatatakutang corporate lawyer sa Maynila, si Attorney Valderrama. Isa siyang matapang at matalinong babae na kilala sa pagdurog ng mga kalaban sa korte ng walang pakundangan. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng mga nakalap kong ebidensya mula kay Celia, ang mga credit card statements, ang mga bank transfers, ang lease contract ng sasakyan ni Bianca, at ang katibayan na 60% ng kumpanya ay nakapangalan sa akin. Tahimik niyang sinuri ang mga dokumento. Matapos ang ilang minuto, inalis niya ang kanyang salamin at tiningnan ako ng diretsyo. Ang unang sinabi niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang tapang. Ang mga ginagawa ng asawa mo ay hindi lamang simpleng panloloko sa asawa. Ito ay malinaw na corporate fraud at qualified theft. Ginagamit niya ang pondo ng kumpanya para sa personal na interes na walang kinalaman sa negosyo. Bilang majority shareholder, may karapatan kang ipa-freeze ang lahat ng assets niya. Tanggalin siya sa posisyon bilang presidente anumang oras na naisin mo at ipakulong siya pati na ang kanyang kabit dahil sa sabwatan. Nakinig ako sa bawat salitang binitiwan niya. Ang puso ko ay tila isang malamig na makina na tumatanggap ng mga utos. Tinanong ko siya kung ano ang pinakamagandang hakbang na dapat gawin. Ayokong basta-basta na lamang siyang hiwalayan. Gusto kong maramdaman niya at ng kanyang pamilya ang pagbagsak mula sa pinakamataas na pedestal na inakyat nila gamit ang aking pera. Nagkasundo kami sa isang plano. Hindi kami aatake ng harapan. Unti-unti naming sasakalin ang kanyang pinagkukunan ng pondo. Iipitin namin ang mga bangko, ipapabago ko ang mga signatories ng lahat ng corporate accounts upang hindi siya makapaglabas ng malaking halaga nang walang pirma ko. At ihahanda namin ang lahat ng kasong kriminal na isasampa laban sa kanya sa tamang panahon. Ang huling bilin ni Attorney Valderrama ay huwag na huwag kong ipapahalata kay Carlo na may alam ako. Kailangan ko siyang bigyan ng sapat na lubid hanggang sa siya na mismo ang magbigti sa sarili niya. Bumalik ako sa opisina ng may panibagong lakas. Habang abala ako sa pag-aayos ng mga papeles, biglang pumasok si Carlo sa aking kwarto. May bitbit siyang kape at isang folder. Ngumiti siya ng napakatamis, ang parehong ngiting ginamit niya noong nililigawan niya ako. Umupo siya sa harap ng desk ko at inilapag ang folder. Sarah, alam kong masyado kang pagod nitong mga nakaraang buwan dahil sa dami ng inaasikaso mo sa pananalapi natin. Gusto ko sanang bawasan ang pasanin mo. Nagpakuha ako sa legal team natin ng isang board resolution. Pipirmahan mo lang ito. Ililipat nito ang sole absolute authority ng mga bank transactions sa akin para hindi na kita laging naiistorbo kapag may kailangang bayaran na malalaking suppliers. Alam mo naman, minsan nasa site ako at kailangan ng mabilisang pondo. Tiningnan ko ang folder. Tiningnan ko ang mga mata niya, ang kapal ng mukha, ang galing niyang magsinungaling. Pilit niyang inaagaw ang nag-iisang kapangyarihan ko sa kumpanya sa ilalim ng pagpapanggap na nagmamalasakit siya sa aking kapakanan. Kung dati ay pipirmahan ko ito nang walang pag-aalinlangan dahil sa tiwala ko sa kanya, ngayon nakikita ko na ang maitim niyang balak. Gusto niyang makuha ang buong kontrol sa pera para mas mapabilis ang paglilipat niya ng pondo para kay Bianca at sa magiging anak nila. Kinuha ko ang folder at binuklat ito. Tiningnan ko siya, nagpanggap akong nag-aalala at nagpapasalamat.
Ang sweet mo naman, Carlo. Iniisip mo talaga ang kapakanan ko. Pero alam mo naman ang mga bangko natin masyadong mahigpit. Kailangan ko munang ipabasa ito sa personal na abogado ng pamilya ko bago ko pirmahan para sigurado tayong walang magiging problema sa corporate taxes natin. Huwag kang mag-alala, ipapadala ko rin ito bukas. Nakita ko ang saglit na pagkapikon sa kanyang mga mata, isang mabilis na pagkunot ng noo na agad niyang tinakpan ng isang pilit na tawa. Ah, ganun ba? Sige, walang problema. Basta bilisan mo lang sana dahil may mga paparating tayong malalaking deliveries sa susunod na linggo. Tumayo siya at humalik sa aking noo bago lumabas. Habang pinapanood ko siyang naglalakad paalis, napakuyom ang aking mga kamao. Malapit na, Carlo. Malapit na. Kinabukasan, isang mensahe ang natanggap ko mula sa family group chat ng mga biyenan ko. Si Mama Carmen nagpadala ng napakahabang voice message. Pinlano raw niya ang isang engranding renewal of vows nila ng kanyang asawa bilang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Inimbitahan niya ang buong barangay at lahat ng kanilang mga kamag-anak mula sa iba't ibang probinsya. Gaganapin daw ito sa isang sikat at mamahaling hotel. At syempre, ang huling bahagi ng mensahe ay nakadirekta sa akin. Sara, anak, alam ko namang hindi mo kami bibiguin. Kayo na ni Carlo ang bahala sa lahat ng gastos. I-charge mo na lang sa card na ibinigay mo sa akin. Ipadadala ko na rin ang listahan ng mga babayaran para sa catering at sa mga isusuot naming pamilya. Gusto kong makita ng lahat kung gaano tayo kaswerte sa buhay. Napangiti ako habang pinapakinggan ang mensahe niya. Ang mga sakim na linta ay humihingi pa ng mas maraming dugo. Nag-reply ako ng mabilis. Opo mama, wala pong problema. I-book niyo lang po ang lahat ng gusto ninyo. Ako na po ang bahala sa card natin. Gusto ko rin pong maging masaya kayo. Nag-reply agad sina Ate Grace at Ate Michelle ng mga heart emojis. Pinupuri ang pagiging mapagbigay ko raw na manugang. Hindi nila alam na ang pagbibigay kong ito ay ang mismong patibong na magpapabagsak sa kanila. Ibinigay ko sa kanila ang kalayaan na mag-book, pumili ng pinakamahal na pagkain at umorder ng mga pinakamagarbong damit. Hayaan silang mangarap at magyabang sa lahat ng kanilang mga kakilala. Dahil sa gabi mismo ng kanilang selebrasyon, kapag nandun na ang lahat ng bisita, doon ko ipaputol ang lahat ng linya ng kanilang credit cards. Gusto kong makita nila kung paano silang hihilahin pababa mula sa ulap patungo sa pinakamatigas na lupa ng kahihiyan. Ngunit bago pa man dumating ang araw ng anibersaryo, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa aking mga plano. Linggo ng gabi, walang pasok kinabukasan dahil holiday. Nag-iisip ako kung paano ko sisimulan ang paglilipat ng mga personal kong pondo sa isang hiwalay na account nang biglang tumawag si Celia. Ang boses niya sa kabilang linya ay nanginginig sa takot at pagmamadali. Ma'am Sara, pasensya na po kung napatawag ako ng 10 oras ng gabi. Nandito po ako ngayon sa opisina. May nakalimutan po kasi akong mahalagang dokumento kaya bumalik ako. Huminga siya ng malalim, tila kinakapos ng hininga. Ma'am, pumasok po rito si Sir Carlo kaninang mga 8:00 ng gabi. Hindi po siya nag-iisa, kasama niya po yung Bianca. Nagtago po ako sa madilim na bahagi ng pantry dahil natakot po ako. Narinig ko po silang nag-uusap sa loob ng opisina ninyo, ma'am. Nabuksan po nila ang personal safe ninyo. Narinig ko po si Sir Carlo na nagpapaliwanag kay Bianca na nakuha na niya ang orihinal na titulo ng mga lupa at ang stock certificates na nakapangalan sa inyo, ma'am. May hawak po silang abogado na kayang pekein ang pirma ninyo. Ililipat na po nila lahat ng ari-arian bukas ng umaga. Tila huminto ang pagtibok ng aking puso. Ang safe ko, ang mga papeles na nagpapatunay ng pagmamay-ari ko sa lahat ng bagay na ipinaglaban ko. Kung magawa nilang pekein ang pirma ko at mailipat ang lahat ng iyon, mawawalan ng saysay ang lahat ng plano ko. Paano nila nalaman ang password ng safe ko?
At ano ang gagawin ko ngayon, gayong nasa loob pa sila ng gusali, nag-aayos ng mga dokumentong dudurog sa akin kinabukasan. Tila tumigil ang pag-ikot ng aking mundo habang nakadikit ang telepono sa aking tainga. Ang boses ni Celia ay patuloy sa paghikbi, ngunit ang kanyang mga salita ay tila unti-unting lumalabo sa aking pandinig. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng kumukulong tubig na mabilis na naging yelo nang dumampi sa aking balat. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan at kinabukasan ay nasa loob mismo ng aking opisina kasama ang kanyang kabit. At hindi lang sila naroon para magtago, naroon sila para tuluyang nakawin ang huling natitirang piraso ng aking buhay. Ang aking mga titulo, ang aking mga shares, ang mismong dugo ng kumpanyang ito. Kinagat ko ang aking nanginginig na labi hanggang sa malasahan ko ang pait ng aking sariling dugo. Pinilit kong patatagin ang aking boses kahit na sa loob-loob ko ay gusto ko nang sumigaw hanggang sa mapunit ang aking lalamunan. Celia, makinig ka sa akin. Huminga ka ng malalim. Huwag na huwag kang aalis sa pinagtataguan mo. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay, hayaan mo silang umalis. Kapag sigurado ka nang wala na sila, lumabas ka at ilock mo ang buong opisina. Papunta na ako dyan. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Ibinaba ko ang telepono at mabilis na nagpalit ng damit. Nanginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang susi ng aking sasakyan. Sa bawat hakbang ko palabas ng kondo, naramdaman ko ang bigat ng pagtataksil na tila isang malaking batong nakadagan sa aking dibdib. Wala na siyang itinirang awa, wala na siyang itinirang respeto. Gusto niya akong iwan sa kawalan, walang pera, walang dangal at walang laban, habang siya ay magpapakasaya kasama ang bagong pamilya na bubuuin niya gamit ang aking pinaghirapan. Madilim at umuulan ng malakas habang binabagtas ko ang kalsada patungo sa opisina. Ang mga patak ng ulan na humahampas sa salamin ng aking sasakyan ay tila sumasabay sa malakas na kabog ng aking puso. Sa bawat paghinto ko sa red light, bumabalik sa isip ko ang lahat ng mga alaala. Ang mga madaling araw na naghahati kami sa isang kape. Ang mga panahong umiiyak ako sa pagod dahil hindi ko alam kung paano babayaran ang mga empleyado habang siya ay pinapangakuan akong ako lang ang babaeng mamahalin niya habang buhay. Lahat ng iyon ay isang napakalaking kasinungalingan. Isang mahaba at detalyadong panlilinlang upang makuha niya ang gusto niya. Pinunasan ko ang mga luhang walang tigil sa pag-agos. Hindi ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para lumaban. Pagdating ko sa gusali, madilim ang buong paligid. Tanging ang ilaw lamang sa poste sa labas ang nagbibigay ng liwanag. Mabilis akong umakyat gamit ang fire exit stairs dahil patay na ang mga elevator. Nang mabuksan ko ang pinto ng aming palapag, nakita ko si Celia na nakaupo sa sahig malapit sa pantry, nakayakap sa kanyang mga tuhod at nanginginig pa rin sa takot. Nang makita niya ako, tumakbo siya at yinakap ako. Ma'am Sara, wala na po sila. Kaaalis lang po nila mga 15 minuto ang nakalipas. Kinuha po nila ang lahat ng laman ng safe. Tahimik ko siyang inalalayan patungo sa aking opisina. Binuksan ko ang ilaw, ang aking kwarto, ang lugar kung saan ko binuhos ang aking dugo at pawis ay tila nilapastangan. Nakabukas ang maliit na pinto ng aking personal safe sa gilid ng aking desk. Wala na itong laman. Kinuha ni Carlo ang makapal na brown envelope na naglalaman ng mga titulo ng lupa at ang mga kopya ng stock certificates na nagpapatunay ng 60% pagmamay-ari ko sa kumpanya. Lumapit ako sa safe at hinawakan ng malamig na bakal nito. Napatakip ng bibig si Celia. Patuloy ang pag-iyak. Ma'am, anong gagawin natin? Kung mapepeke nila ang pirma ninyo bukas, mawawala po ang lahat sa inyo. Iiyak na po ba tayo sa pulis? Ipablatter na po natin sila. Nanatili akong nakatitig sa walang lamang safe. 1 minutong katahimikan ang bumalot sa buong kwarto.
At pagkatapos, mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking dibdib, isang mahinang pagtawa ang kumawala sa aking mga labi. Naging mas malakas ang pagtawa ko hanggang sa napuno ng boses ko ang buong opisina. Tiningnan ako ni Celia na tila ba nababaliw na ako. Lumapit ako kay Celia at hinawakan ang kanyang mga balikat. Pinunasan ko ang kanyang mga luha at ngumiti ako ng napakatamis, isang ngiting walang bakas ng takot. Celia, kilala mo ako. Isang dekada na akong naghahawak ng pera ng ibang tao at mas lalong pinapahalagahan ko ang sarili kong pera. Sa tingin mo ba, ang isang taong sanay magbantay ng kaban ay mag-iiwan ng pinakamahalagang dokumento ng buhay niya sa isang maliit na safe sa loob ng opisinang madaling pasukin ng kahit sino? Nanlaki ang mga mata ni Celia. Ma'am, ano pong ibig ninyong sabihin? Bumalik ako sa aking desk at umupo. Ang kinuha ni Carlo ay mga dekalidad na kopya. Mga dokumentong ipinagawa ko para lamang sa internal auditing at inventory. Totoong mukha itong orihinal. Totoong nakasulat doon ang pangalan ko. Pero kulang ang mga iyon ng opisyal na dry seal at ng mga naka-attach na security barcodes na kinakailangan ng bangko at ng Land Registration Authority. Ang mga totoong dokumento, ang mga orihinal na titulo at certificates ay 3 buwan ko nang inilipat sa isang high-security safety deposit box sa isang bangko sa Makati. Noong unang beses pa lang akong magduda sa mga credit card bills ng pamilya niya. Napasinghap si Celia, napahawak sa kanyang dibdib at tila nakunang ng isang napakalaking tinik. Ibig sabihin po, walang kwenta ang mga nanakaw nila. Mas higit pa roon ang ibig sabihin nito, Celia. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ang tahimik na kalsada sa ilalim ng ulan. Kung ipapakita nila ang mga dokumentong iyon, bukas sa isang peking abogado at pipiliting gumawa ng deed of assignment na may peking pirma ko, hindi na ito simpleng pagnanakaw. Ang tawag dun ay falsification of public documents at attempted fraud. Sa pagnanais niyang nakawin ang lahat sa akin, siya na mismo ang humukay ng sarili niyang libingan. Ibinigay ko na sa kanya ang lubid. Ang kailangan ko na lang gawin ay hintayin siyang itali iyon sa sarili niyang leeg. Tinawagan ko agad si Attorney Valderrama kahit pasado 1:00 na ng madaling araw. Nang marinig niya ang nangyari, humalakhak siya sa kabilang linya. Napakagandang balita, Sarah. Hayaan mo silang mag-file ng mga peking dokumentong iyon. Bukas na bukas din, ipapa-flag ko sa lahat ng ahensya ang anumang transaksyon na may pangalan mo para matrap sila sa mismong ginagawa nila. Ngayon, umuwi ka na at magpahinga. Kailangan mong maganda bukas para sa napipintong pagbagsak nila. Umuwi ako ng may napakagaan na pakiramdam. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Carlo na mahimbing pa ring natutulog. Pumasok ako sa kwarto, tiningnan ang maamo niyang mukha at naramdaman ko ang labis na pandidiri. Ang lalaking ito, na ilang oras pa lang ang nakararaan ay nagplano ng aking paghihirap, ay kayang matulog ng payapa sa tabi ko. Humiga ako sa kabilang dulo ng kama, ipinikit ang aking mga mata at naghintay sa pagdating ng umaga. Kinaumagahan, gumising si Carlo ng napakasaya. May dala pa siyang bulaklak at inilapag sa tabi ng aking unan. Good morning, asawa ko. Napasarap yata ang tulog mo ah. Kumain ka na. Nagpaluto ako ng paborito mo. Bumangon ako at ngumiti. Salamat, Carlo. Ang swerte ko naman at napakalambing ng asawa ko. Pinagmasdan ko kung paano kumislap ang kaligayahan sa mga mata niya. Iniisip niya siguro na napakabobo ko, na napakadali kong utuin. Hindi niya alam na binibilang ko na ang mga oras niya. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang buong pamilya niya. Sunod-sunod ang pagtawag ni Mama Carmen at ng kanyang mga kapatid. Ang anibersaryo at renewal of vows nila ay gaganapin na sa darating na Sabado. Wala silang ibang bukang bibig kundi ang mga mararangyang bagay na bibilhin nila. Sarah, anak, tumawag yung florist natin.
Baka raw pwedeng dagdagan natin ng 50,000 pa para sa mga imported na tulips galing Holland. Mas maganda kasi sa picture. I-charge ko na lang ulit sa card ha? Maarte at puno ng pag-asa ang boses ni Mama Carmen sa kabilang linya. Naglilinis ako ng aking mga kuko nang sagutin ko siya. Opo Mama, walang problema. Deserve niyo po ang pinakamaganda. I-swipe niyo lang po ng i-swipe. Basta po para sa inyo. Narinig ko ang matinis na tili niya sa tuwa. Naku, napakabuti mo talagang manugang. Sinasabi ko na nga ba, hindi nagkamali si Carlo sa pagpili sa'yo. Sige na, at magpapafitting pa ako ng gown ko. Ibinaba ko ang telepono at umiling. Ang mga taong walang sariling pera ang palaging pinakamagaling gumastos ng pera ng iba. Dumating ang araw ng Sabado. Ang araw na matagal ko nang hinihintay, maaga pa lang ay umalis na si Carlo. Sinabi niyang may kailangan siyang ayusin sa site at didiretso na raw siya sa hotel sa Makati para salubungin ang mga bisita ng kanyang mga magulang. Alam ko ang totoo. Susunduin niya si Bianca para itago sa isang kwarto sa parehong hotel upang pagkatapos ng party ng pamilya niya ay magdiriwang naman silang dalawa. 5:00 ng hapon. Nagsimula ng magdatingan ang mga bisita sa Grand Ballroom ng hotel. Nakikita ko ang mga updates sa Facebook at Instagram ng mga biyenan ko. Si Mama Carmen, suot ang kanyang napakamahal na gown, balot ng mga gintong alahas na binili mula sa aking bulsa at may hawak na baso ng champagne. Sina Ate Grace at Ate Michelle, abala sa pag-pose sa harap ng naglalakihang mga bulaklak, ipinagmamalaki sa lahat ang kanilang yaman. Nag-text si Carlo, "Sarah, nasaan ka na? Hinahanap ka na ni Mama. Magsisimula na ang program." Nag-reply ako, "Carlo, masama ang pakiramdam ko. Namimilipit ako sa sakit ng tiyan. Baka hindi ako makapunta. Kayo na muna ang mag-enjoy diyan. I-congratulate mo na lang ako kina Mama at Papa." Naghintay ako ng ilang minuto. Nag-reply siya at dama ko ang peking pag-aalala. "Hala, gusto mo bang balikan kita diyan? Magpahinga ka na lang. Ako na ang bahala rito." Ipapaliwanag ko na lang sa kanila. Alam kong sa loob-loob niya, nagdiriwang siya. Wala ang asawa niyang bantay, kaya mas malaya siyang makakapunta sa kwarto ni Bianca mamaya. Nang sumapit ang 7:00 ng gabi, umupo ako sa harap ng aking laptop sa loob ng madilim kong kondo. Tanging ang liwanag mula sa screen ang tumatama sa aking mukha. Binuksan ko ang banking portal ng aming kumpanya at ang aking personal corporate accounts. Nakita ko ang lahat ng active credit cards na nakapangalan sa pamilya niya. Nakita ko rin ang mga pondong nakahanda nilang pambayad sa hotel mamayang 8:00, oras ng pagsettle ng final bill. Ipinatong ko ang aking daliri sa mouse. Tinitigan ko ang pulang button sa screen na nagsasabing block all cards and suspend accounts. Sa sandaling ito, naisip ko ang lahat ng pang-aalipusta nila sa akin, ang pagtawag nila sa akin na baog, ang pagtrato nila sa akin bilang kasambahay, ang pagtataksil ni Carlo sa mismong kwarto kung saan ko siya iniyakan gabi-gabi. Wala nang atrasan, walang awa para sa mga taong hindi kailanman naawa sa akin. Pinindot ko ang button. Isang mensahe ang lumabas sa screen. All associated cards have been successfully blocked. Transactions suspended. Sumandal ako sa aking upuan, kinuha ang aking kape at hinintay ang pagputok ng bulkan. Hindi lumipas ang 30 minuto, nag-umpisang umilaw ng sunod-sunod ang aking telepono. Tumutunog ito ng walang tigil. Caller ID, Mama Carmen. Sinundan ng tawag ni Ate Grace. Tapos si Carlo, tawag ng tawag, mensahe ng mensahe. Tahimik ko lamang pinagmamasdan ang telepono ko habang umiilaw ito sa dilim. Ano kaya ang nangyayari ngayon sa marangyang party nila? Paano kaya nila haharapin ang manager ng hotel habang nakatingin ang daan-daang bisita na pinagmayabangan nila? Tinitigan ko lamang ang aking telepono na walang tigil sa pag-ilaw at pag-vibrate sa ibabaw ng glass table. Ang pangalan ni Carlo ay pabalik-balik na lumalabas sa screen, salit-salit sa pangalan ni Mama Carmen at Ate Grace.
Bawat pagring nito ay tila musika sa aking pandinig. Sa loob ng 3 taon, ang tunog ng telepono ko ay palaging nagdadala ng kaba-kaba na baka may bagong utang na kailangang bayaran, kaba na baka may panibagong insulto akong matatanggap, o kaba na baka may emergency sa kumpanya dahil sa kapabayaan ni Carlo. Ngunit ngayon, sa gabing ito, ang bawat pagtunog ay nagdadala ng isang matamis at nakalalasing na pakiramdam ng tagumpay. Ako na ang may hawak ng manibela. Ako na ang kumokontrol sa buhay nila. Pagkatapos ng ika-20 missed call, pinili kong sagutin ang tawag ni Carlo. Ini-loudspeaker ko ito at maingat na inilapag pabalik sa mesa. Sumandal ako sa aking upuan, humigop ng mainit na kape at nakinig. Sarah, nasaan ka ba? Ano bang nangyayari sa mga cards natin? Kanina pa nagde-decline sa front desk. Nakakahiya sa manager at sa mga bisita, nakatingin na silang lahat sa amin. Sigaw ni Carlo, bakas ang matinding taranta at pagkairita sa kanyang boses. Dinig na dinig ko sa background ang ingay ng mga tao at ang boses ni Mama Carmen na nagrereklamo. Hindi ako sumagot agad. Hinayaan ko siyang magsalita at maramdaman ang bigat ng aking katahimikan. Sarah, sumagot ka. Tawagan mo ang bangko ngayon din. Baka may system error lang. Sabihin mo i-clear agad ang payment. Halos kalahating milyon itong nakapila. Bulyaw niya muli. Wala akong tinawagang bangko, Carlo, at walang system error, malumanay at malamig kong sagot. Tila yelo ang mga salitang lumabas sa aking mga labi. Ako mismo ang nag-utos na i-block ang lahat ng cards at isuspend ang lahat ng corporate accounts natin. Wala na kayong magagamit kahit isang sentimo. Biglang tumahimik ang kabilang linya. Tanging ang mahinang musika ng hotel ballroom ang naririnig ko. Nang muling magsalita si Carlo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkalito. Ano, nababaliw ka na ba? Gusto mo ba kaming ipahiya sa buong angkan namin? I-unblock mo iyan ngayon din, Sarah. Asawa mo ako at presidente ako ng kumpanyang iyan. Hindi mo na pera iyon, Carlo, at lalong hindi na iyon pera ng pamilya mo. Sagot ko, tinitiyak na malinaw ang bawat pantig. Bakit ko bubuksan ang kaban para sa mga linta na walang ginawa kundi sipsipin ang dugo ko? Lalo na sa lalaking ginagamit ang pera ko para mag-arkila ng hotel room, bumili ng mga luho para sa kanyang kabit at maghanda para sa isang peking tagapagmana. Narinig ko ang malakas na paglanghap niya ng hangin. Tila ba may sumuntok sa kanyang lalamunan. Bianca, paano? Nautal siya. Ang kanyang matapang at maangas na boses ay biglang naging boses ng isang duwag na batang nahuli sa pagnanakaw. Huwag mong isipin na napakagaling mong magtago, Carlo. Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa room 1408. Alam ko ang tungkol sa sasakyang nakalis sa pangalan niya. At alam ko rin na pumasok kayo sa opisina ko noong linggo ng gabi para pagnakawan ang sarili kong safe. Patawarin mo ako, Sarah. Pakinggan mo muna ako. Nagmamakaawa na ang kanyang tono. Isang lalaking desperado na naghahanap ng palusot. Bago pa man siya makapag-isip ng panibagong kasinungalingan, narinig ko ang pag-agaw ni Mama Carmen sa telepono. Ang kanyang matinis at nagngangalit na boses ay pumunit sa aking pandinig. Napakawalang hiya mong babae ka, hayop ka, gusto mo talaga kaming ipahiya sa lahat ng tao. Binabalaan kita, Sarah, kapag hindi mo binayaran itong hotel ngayon din, isusumpa kita. Sisirain ko ang buhay mo, wala kang utang na loob. Napatawa ako ng pagak. Ang mga luha ng nakaraan ay natuyo na at ang tanging nararamdaman ko ngayon ay labis na pandidiri. Utang na loob? Para saan, Mama? Para sa pagtawag ninyo sa akin na baog sa harap ng ibang tao. Para sa pagtrato ninyo sa akin bilang kasambahay habang nilulustay ninyo ang pinaghirapan ko. Kayo ang sumira sa sarili ninyong pangalan. Kayo ang nag-imbita ng daan-daang tao para ipagmayabang ang yamang hindi naman sa inyo. Ngayon, kayo ang magbayad. Isangla ninyo iyang mga gintong alahas na suot ninyo
O kaya iyon mga mamahaling bag ng mga paborito ninyong anak. Tapos na ang maliligayang araw ninyo. Pinatay ko ang tawag at tuluyang ini-off ang aking telepono. Sumandal ako at huminga ng malalim. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng 1,000 tinik na nakabaon sa aking dibdib sa loob ng 3 taon. Malaya na ako. Kinuha ko ang aking laptop at nag-login sa isang dummy Facebook account. Pinuntahan ko ang mga profile ng kanyang mga kamag-anak. Nakita ko ang isang live video mula sa isa sa mga pinsan ni Carlo. Ang kaninang masaya at maingay na ballroom ay naging isang eksena ng matinding kaguluhan. Wala nang musika. Nakatayo ang hotel manager kasama ang 2 security guard sa harap ni na Mama Carmen at Papa Eduardo. Si Mama Carmen ay nakaupo sa isang upuan, nagpapaypay ng mabilis at umaarting hinihimatay habang pinipilit siyang gisingin ni Ate Grace na panay ang takip ng mukha sa kamera. Si Ate Michelle ay nakikipag-away sa manager, pilit na ipinapaliwanag na mayaman sila at babayaran nila ito kinabukasan. Si Carlo ay wala sa eksena. Malamang ay tumakas na siya para iwasan ang kahihiyan. Pinanood ko kung paano magbulungan ang mga bisitang kanina lang ay pumupuri sa kanila. Ang pamilyang palaging uhaw sa atensyon at papuri ay ngayon nakakatanggap ng pinakamatinding kahihiyan sa harap ng publiko. Pinatay ko ang laptop. Sapat na ang napanood ko para makatulog ng mahimbing ngayong gabi. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Mayroon pang alas si Carlo sa kanyang isipan ang mga peking dokumento na ninakaw niya mula sa aking safe. Tiyak na iisipin niya na kahit ipahiya ko sila ngayon, siya pa rin ang mananalo kapag nailipat na niya ang 60% ng kumpanya sa kanyang pangalan sa darating na Lunes. Hahayaan ko siyang maniwala sa ilusyong iyon. Hahayaan ko siyang maglakad patungo sa sarili niyang bitag. Lumipas ang araw ng Linggo ng tahimik. Hindi ko binuksan ang telepono ko. Inihanda ko lamang ang aking sarili at ang isusuot ko para sa Lunes. Isang itim na business suit, matalim na sapatos at pulang lipstick. Ang kasuotan ng isang babaeng handang pumatay ng mga ilusyon. Lunes ng umaga. Dumating ako sa opisina ng alas 7. Naghihintay na si Celia at si Attorney Valderrama sa loob ng aking kwarto. May mga kasama rin kaming 2 pulis na naka-civilian at isang opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ipinaliwanag na ni Attorney Valderrama sa kanila ang buong sitwasyon, kasama ang mga pruweba ng corporate fraud at ang napipintong paggamit ni Carlo ng mga peking pampublikong dokumento. Ang kailangan na lang namin ay ang aktwal na pagtatangka niyang gamitin ito. Alas 9 ng umaga nang makarinig kami ng ingay mula sa labas. Mula sa monitor ng CCTV sa aking desk, nakita ko ang pagpasok ni Carlo. Hindi siya nag-iisa. Nakakawit sa braso niya si Bianca na may suot na hapit na dress, pilit na ipinapakita ang bahagyang umbok ng kanyang tiyan. May kasama rin silang 2 lalaking nakasuit na sa hinuha ko ay ang mga bayarang abogado na tumulong sa kanya para gumawa ng peking deed of assignment. Mataas ang noo ni Carlo. Naglalakad siya na tila siya ang nagmamay-ari ng buong gusali. Kitang-kita ang kayabangan sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang mga naguguluhang empleyado. Sumisigaw siya. Inuutusan ang mga tauhan na magbalot ng gamit dahil may bago na raw pamunuan ang kumpanya. Naghintay ako sa loob ng aking opisina, nakaupo sa paborito kong swivel chair, nakatalikod sa pinto. Narinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto ng opisina ko. Umalis ka na sa upuang iyan, Sarah. Tapos na ang pagmamagaling mo, matigas at puno ng kayabangang, sabi ni Carlo. Inihampas niya sa ibabaw ng aking desk ang brown envelope na ninakaw niya mula sa safe ko. Dahan-dahan kong inikot ang aking upuan para harapin siya. Tiningnan ko si Bianca na nakangisi sa tabi niya, tila isang reyna na naghihintay sa kanyang trono. Tiningnan ko ang mga peking dokumento sa ibabaw ng mesa at saka ko ipinakilala ang mga taong tahimik na nakaupo sa kabilang sulok ng aking malawak na opisina.
Napawi ang ngiti ni Carlo nang makita niya si Attorney Valderrama, ang mga pulis at ang opisyal ng NBI na dahan-dahang tumayo mula sa madilim na bahagi ng kwarto. Ano ang gagawin niya ngayong napagtanto niyang ang dokumentong ipinagmamalaki niya ay ang mismong magdadala sa kanya sa kulungan? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng aking opisina. Ang kayabangan sa mukha ni Carlo na kanina lamang ay umaapaw, ngayon ay unti-unting napalitan ng matinding pagkalito at takot. Ang kanyang mga matang nag-aapoy sa kasakiman ay biglang nanlaki nang makilala niya kung sino ang mga taong tahimik na nakaupo sa madilim na sulok ng kwarto. Nakita ko ang paglunok niya, ang panginginig ng kanyang panga at ang bahagyang pag-atras ng kanyang mga paa. Sino ang mga taong ito, Sarah? Ano ang ibig sabihin nito? Nanginginig ngunit pilit na pinapatapang na tanong ni Carlo. Tumingin siya sa dalawang lalaking kasama niya. Ang mga bayarang abogadong kanina ay taas noo rin, ngunit ngayon ay unti-unting namumutla at nag-aayos ng kanilang mga kurbata, halatang naghahanap ng paraan para makatakas. Si Bianca naman ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Carlo. Ang kanyang mapupulang labi na kanina ay nakangisi, ngayon ay nakanganga sa gulat. Babe, anong nangyayari? Akala ko ba tapos na ang lahat? Akala ko ba sa atin na ang kumpanya? Matinis at naiinis na tanong niya. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking swivel chair. Inayos ko ang aking itim na blazer at naglakad palapit sa kanila. Tiningnan ko ng tuwid si Carlo, hindi pumuputol sa aming titigan. Tapos na nga ang lahat, Carlo, pero hindi para sa pabor ninyo. Tapos na ang mga araw ng pagnanakaw mo sa akin, malamig kong sagot. Bago pa man makapagsalita si Carlo, humakbang paharap si Attorney Valderrama. Ang tunog ng kanyang matulis na takong sa sahig ay tila nagbabadya ng kamatayan para sa mga pangarap ni Carlo. Kinuha ni Attorney Valderrama ang brown envelope na ibinagsak ni Carlo sa ibabaw ng aking desk. Binuksan niya ito at inilabas ang mga papeles. Magandang umaga, Mr. Carlo. Ako si Attorney Valderrama, ang personal na abogado ni Madam Sara. Tinitingnan ko ang mga dokumentong dala mo, isang deed of assignment at mga kopya ng stock certificates. Nakasaad dito na isinusuko ni Sara ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya pabor sa iyo. Napakagandang dokumento, napakinis ng pagkakapirma. Ang problema lang, peke ang lahat ng ito. Peke? Hindi iyan peke, sigaw ni Carlo, nagpupumilit na panindigan ang kasinungalingan. Galing mismo iyan sa personal safe niya. Kinuha ko, napatigil siya. Napagtanto niya kung ano ang muntik na niyang aminin sa harap ng maraming tao, ang pagnanakaw. Kinuha mo sa loob ng opisina ko nang walang paalam. Masaning, dugtong ko. May mapait na ngiti sa aking mga labi. Carlo, alam kong hindi ka ganoon katalino, pero hindi ko inakalang aabot sa ganito ang katangahan mo. Ang mga totoong titulo at certificates na may original dry seal at security watermarks ay nasa isang bangko sa Makati. Ang mga ninakaw mo noong linggo ng gabi, ang mga pinaghirapan ninyong pekein ng pirma ko kasama ng mga bayarang abogadong iyan, ay mga simpleng photocopy na ginagamit ko para sa inventory. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Binitawan niya ang braso ni Carlo at umatras. Ano? Wala tayong nakuha? Carlo, akala ko ba sigurado na ito? Paano na ang anak natin? Humarap si Carlo kay Bianca. Pilit siyang pinapakalma. Bianca, sandali lang, aayusin ko ito. Wala ka nang aayusin, putol ng opisyal ng National Bureau of Investigation. Lumapit siya kasama ang dalawang pulis. Ipinakita niya ang kanyang badge at isang warrant of arrest. Carlo, kayo at ang inyong kasama na si Bianca Tolentino ay inaaresto sa salang qualified theft at falsification of public documents. Mayroon din kaming nakuhang matibay na ebidensya ng malawakang corporate fraud base sa inyong mga bank transactions nitong mga nakaraang buwan. Hindi ninyo ako pwedeng hulihin. Ako ang presidente ng kumpanyang ito.
Sigaw ni Carlo habang pilit na nagpupumiglas nang hawakan siya ng mga pulis. Ikinabit ang malamig na posas sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng bakal na iyon ay ang pinakamasarap na musika sa aking pandinig. Si Bianca ay nagsimulang magwala. Umiiyak siya at sumisigaw, sinusubukang paluin ng mga pulis. Buntis ako! Buntis ako! Huwag ninyo akong hawakan! Wala akong kinalaman dito! Si Carlo ang nagplano ng lahat. Siya ang nagnakaw ng pera. Ginamit niya lang ako. Sa isang iglap, ang pag-iibigan nilang dalawa na sumira sa buhay ko ay naglaho. Sa harap ng kulungan, nalimutan nila ang kanilang sumpaan at nagsimulang ilaglag ang isa't isa. Tiningnan ako ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, nagmamakaawa. Lumuhod siya sa harap ko. Hindi alintana ang mga pulis na nakahawak sa kanya. Sara, asawa ko, parang awa mo na, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Naakit lang ako. Huwag mo namang gawin sa akin ito. Paano na ang pamilya ko? Paano na si Mama? Sara, mahal pa rin kita. Higbi niya, nakayuko sa aking mga paanan. Lumapit ako at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Wala na akong naramdamang awa. Wala na akong naramdamang pagmamahal. Ang nakikita ko na lamang ay isang bulto ng basurahan na kailangan ng itapon. Huwag mo akong tatawaging asawa, Carlo. Dahil noong mga panahong kailangan ko ng asawa, wala ka. Binigay ko sa iyo ang lahat, ang pera ko, ang tiwala ko, ang buhay ko. Pero ginamit mo lang ako para buhayin ang pamilya mong walang utang na loob at para paligayahin ang babaeng iyan. Kinuha mo ang lahat sa akin, Carlo. Ngayon, kukunin ko ang lahat ng natitira sa iyo. Dalhin na ninyo sila. Hinila na ng mga pulis sina Carlo at Bianca palabas ng opisina. Dinig na dinig sa buong palapag ang kanilang mga sigaw at pag-iyak habang pinapanood sila ng lahat ng mga empleyadong ginawa nila ng masama. Si Celia, na nakatayo malapit sa pinto, ay umiiyak din, ngunit iyon ay luha ng kaligayahan at ginhawa. Nang araw ding iyon, formal kong tinanggal si Carlo sa kumpanya. Pinalitan ko ang pangalan ng kumpanya. Inalis ko ang lahat ng bakas niya sa buhay ko. Lumipas ang 6 na buwan. Nasa loob na ng pambansang piitan si Carlo. Naghihintay ng pinal na hatol para sa kanyang mga kaso. Dahil walang kakayahang magbayad ng magaling na abogado at dahil sa dami ng ebidensya laban sa kanya, nabulok siya sa loob. Si Bianca ay nanganak at ipinaubaya sa kanyang mga kamag-anak ang bata habang siya ay humaharap din sa kanyang sariling kaso. At ang pamilya ni Carlo? Ang napakayabang na si Mama Carmen at ang kanyang mga kapatid na sina Ate Grace at Ate Michelle. Nang ipablock ko ang kanilang mga credit cards noong gabi ng kanilang anibersaryo, hindi nila nabayaran ang hotel. Sinampahan sila ng kaso ng management dahil sa estafa. Napilitan silang ibenta ang malaking bahay nila sa Laguna upang mabayaran ang kalahating milyong utang at para hindi sila makulong. Ngayon, nakatira na lamang sila sa isang napakaliit na inuupahang kwarto sa dulo ng probinsya. Ang mga gintong alahas ni Mama Carmen, ang mga mamahaling bag ni Ate Michelle at ang mga luho ni Ate Grace ay naibenta lahat sa mababang halaga. Ang dating mga reyna na nangmamaliit sa akin dahil wala akong anak, ngayon ay walang-wala at iniiwasan ng lahat ng kanilang mga dating kaibigan. Tanging si Mark lamang ang nanatiling maayos ang buhay. Ipinagpatuloy ko ang pagpapasweldo sa kanya dahil alam kong siya lang ang may malinis na puso sa pamilyang iyon. Habang nakaupo ako sa bago at mas malawak kong opisina, nakaharap sa malaking bintana na nagpapakita ng magandang tanawin ng Maynila, muli na namang umulan. Ang amoy ng basang lupa at malamig na simoy ng hangin ay pumapasok mula sa awang ng salamin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kalungkutan o takot ang nararamdaman ko. Wala na ang mabigat na pasanin sa aking dibdib. Wala na ang mga luhang palaging nagbabadyang tumulo. Uminom ako ng mainit na kape.
Pinagmasdan ko ang mga empleyado ko sa labas, masayang nagtatrabaho, walang takot at higit sa lahat, binabayaran ko ng tama mula sa pondong alam kong ligtas. Sabi nila, ang paghihiganti raw ay hindi nagdudulot ng kapayapaan na kailangan mong magpatawad para sumaya. Ngunit para sa akin, may mga kasalanang hindi nadadaan sa simpleng pagpapatawad lamang. Minsan, kailangan mong itulak ang mga taong nanakit sa iyo sa mismong bangin na ginawa nila para sa iyo upang matuto silang igalang ang buhay ng ibang tao. Ngayon, buo na ulit ako. Mas malakas, mas matalino at higit sa lahat, malaya. Ngunit sa bawat pagpatak ng ulan, naiisip ko, ilang kababaihan pa kaya sa mundong ito ang patuloy na nagtitiis sa loob ng isang mapang-abusong pamilya, naghihintay ng tamang pagkakataon para gumising at bawiin ang kanilang buhay. Ikaw, hanggang kailan mo hahayaang tapakan ang iyong halaga bago ka matutong lumaban?